hinder us, we cast them away and we lay them unto your feet. That way, Father God, ikaw lamang po ang purihin at mapasalamatan sa araw na ito. We ask all these things in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen po ba? Yes, amen po, no? Kung kaya't ihanda po natin ang ating mga puso ngayon, itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay po nating papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga awitin ito. Tumayo po ang lahat at sanayin niyo po kami umawit. Praise. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natalay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan pawitin natin ito at sabihin mo sa iyong katabi, kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natalay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan pa, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan ang ating kaaway, sabihin niya, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ano kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Na laging uhaw sa iyo.
manalaging uhaw sa'yo. Amen, hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Isa pong malakas na palakpak para po sa Kanya. Amen. So, sabihan po natin ang ating katabi na masaya ako na katabi kita sa oras na ito. Masaya po kami na tayo po ay sa kabila po ng malakas na ulan. We are in the red alert na daw po ngayon, no? But still, we are here, no? Sama-sama po tayong pumupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Bago po natin awitin yung ating pangalawang awitin, tulad po ng hinawit po natin kanina, in order for us to grow in Christ, kailangan nating patuloy na bumabad sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya. So not only every Sunday or during our midweek prayer, but every day of our lives through His Word. Pastor, mahari ko po bang hiramin ang inyo pong Biblia? Sapagkat ang ating pong team ngayon is growing in God's Word. Sapagkat ang salita ng Diyos ang ipatuloy na siyang mag-guide, magtuturo at magtutuwid sa atin sa landas na nais ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Kaya habang inaawit natin ang susunod na awitin, let us be reminded of how precious and wonderful His Word is. So kahit yung mga kasama po natin sa Facebook at sa YouTube, sabay niyo po kami umawit. Your Word is wonderful. Your words are wonderful, unfolding like a dawn, a wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, your words of life. Come write your holy truth upon our longing hearts, and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known. Make your glory known through all your words of life, your words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us see in our doubt and
us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Let us all together. Help us ears to hear and eyes to see. Help us see in our doubt and unbelief. Help us see in our ears and eyes to see. Help us see in our doubt and unbelief. Where else can we go? Yes, come on, church. Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Oh, make your glory known. Make your glory known through all the words of life. The words of life, through all your words of life. The words of life. And yes, in His Word, it gives us strength and the wisdom to endure in this life, because His Word has full of promises. This is where we can get His Word. And to our next songs, let this song be reminded or encourage us that we should dig to His Word, because His Word is the light in our path. Sabayan niyo po kaming kumawit ng awitin na ito. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Let us sing all together one more time. Thy word is the lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, then hold me to your side.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nothing will I fear, nothing will I fear, as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto. Come on, church, listen. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Let's sing it again. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. One more time, isa pa po. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. We thank you, Lord, for this morning, Lord God. We thank you for your word, Panginoon. Help us always to dig in your word, Panginoon. Help us to find time, to always give time, Panginoon, to dig and to study your word. We thank you. We praise you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen. Maaari na pong umupo ang lahat. Tayo po lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, aming Diyos, Ama na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig. Sabi nga ng iyong salita, Panginoon, sino ang Diyos na kagaya mo? Sino ang Diyos na nauna sa iyo? Lord, wala nang iba kundi ikaw lamang. You alone are our God, Panginoon. You alone ay ikaw lamang ang aming Ama, ikaw lamang ang aming Diyos na umibig, yumakap, nagbibigay ng protection sa amin. Kaya naman, Ama, pakinggan mo ang dalangin ng iyong mga anak sa umagang to, sa oras na to, o aming Diyos. God, we pray this morning, our church ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, sa paanan mo, Panginoong Jesus. God, we pray na patuloy mong palaguin, gamitin. Lord, gamitin mo kami to share your word, to make your name known pa, Panginoon, sa lugar ng Muntalban. Lord, ang church namin, i-provide mo lagi ang pangangailangan neto, Panginoon, mula sa upa, sa mga instrument, Lord, sa mga ministry, Panginoon. Lord, i-provide mo ang aming pangangailangan sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. You are God na sufficient sa aming buhay, Lord. Ang church namin ay maging templo na kung saan na nandoon ang kabanalan, ang kaluwalhatian mo. Panginoon, pagpalain mo ang bawat elders and deacons of this church, Panginoon. Lagi mo silang alalahanin sa iyong harapan, Panginoon, yung mga pangako mo, Lord, na gamitin mo sila na kung saan maipahayag palalo nila ang iyong kadakilaan, ang iyong pangalan, Panginoon. We pray, Panginoon, na itong mga elders and deacons na iyong itinalaga, mga leaders ng church na to, Lord, ay iyong laging gamitin sa ikakalago ng iyong gawain at mapangyari lagi ang iyong kalooban sa buhay
buhay nila, Panginoon. I-provide mo ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ganun din po ang aming pastor, si Pastor Arden po, tinataas din namin sa harapan mo na iyong itinalaga bilang sheep namin dito, bilang shepherd namin sa church na to, Panginoon, na isang pastor na kung saan ay ginagamit mo para pakainin ang iyong mga anak, Panginoon. So, God, we pray na pagpalain mo siya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. I-provide mo lagi ang kanilang pangangailangan. And we pray, Father God, na gamitin mo pa siya sa ikakalago ng simbahan na to. And dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan ng iyong presensya sa lugar ng GCF Montalban, Lord. And also, God, inaalala namin ang aming bansang Pilipinas, Lord, na ngayon ay dumadanas ng isang bagyo, Panginoon, isang habagat, Panginoon. God, maraming naaapektuhan, maraming nang nasira, God. We pray, Lord, according to your will, na patahimikin mo na po ang bagyo na to, pahupain mo na, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, lahat ng naapektuhan ng bagyo na to, Lord, ikaw, O Diyos, ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. At we pray also, God, na even sa mga kapatid namin na naapektuhan ng bagyo, Lord, i-provide mo yung pangangailangan nila, pagalingin mo ang mga sakit nila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ikaw po ang maging sentro ng aming bansa, Panginoon, na i-touch mo ang bawat government officials namin na tulungan ng aming bansa, Panginoon, na yung budget na ito, Lord, ay maibigay, dumaloy ng maayos in the name of Jesus. Lord, nothing is impossible to you, Lord. Sabi nga ng iyong salita, Panginoon, mapalad ang isang bayan na ikaw ang kinikilalang Diyos, Lord. And this country, this Philippines, Panginoon, ay tinawag na Christian country dahil walang kinikilalang Diyos kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya mula sa iyong kalangitan, Lord, buksan mo ang iyong pagpapala sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. I-touch mo mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang officials ng bansang ito, Panginoon. Ikaw po ang magkaloob ng kanilang pusong naglilingkod, pusong nagpapakumbaba, Panginoon. And God, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng to. Maraming salamat po dahil may Diyos kami na napagkakatiwalaan namin. May Diyos kami na nagsabi na bago pa kami mag-pray, Lord, ay pinakinggan mo na kami, Panginoon, na bago pa lumabas ang aming panalangin sa aming mga bibig, Lord, ay sinagot mo na ang prayer namin. Kaya Lord, maraming salamat po, aming Diyos. Napakabuti mo, napakadakila mo. Salamat sa iyong pagmamahal. Kaya naman, Ama, papurihan, sambahin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Again, 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Ayan, isang mapagpalang araw ngayon, although ilan sa atin siguro hindi nakadalo because of, syempre, heavy rain. But anyway, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, mapalad pa rin tayo. Ayan, di ba no? Nabagamat tayo po ay bumabati sa ating mga online, sa ating Facebook Live. Alam ko mas marami po ngayon sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live. At salamat sa Panginoon dahil medyo huminto na
yung ating ulan, no? Akala ko hindi titigil. But anyway, bago po makalimutan na po, meron pa rin po tayong Glow Ladies mamaya. Ayan, no? Meron pa rin ba? Yes, ayan. Talagang excited sila na mapainit itong malamig na panahon. At meron din tayong mga kaibigan, kalalakihan din Ayan, kung sino man dito, meron po tayo dyan. Sasabayan natin yung mga kababaihan. Habang nag-iintay tayo, tayo rin po ay sasama-sama pa rin. Ayan. Kaya po, after the worship celebration to. So pinag-aaralan natin for this month, ang tema po natin is grow. Ayan, kaya hindi nga po natin inalis yung ating design. Ano po, from our anniversary. Siyempre, kailangan po natin lumago. At ang unang tinalaki natin last Sunday ay ayun, ang gagaling nyo talaga. No? Isang linggo lang. Letter G, yan, yung go to church. Ayan. Go to church expecting from God. No? Talagang umaasa tayo. At ngayon po, yung letter R natin ay read the Bible. Ayan, because of the transforming power of God's Word. So before we dive in with the message, let us pause for a while. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your protection. Thank you for bringing us safe and sound here at our church, Lord God. Salamat po sa presensya mo, Panginoon. And even right now, Lord, abutin mo rin po yung mga nasa online namin, na mga members na hindi po nakadalo. Lord, i-bless mo rin po sila. Samahan niyo po kami. Oh dear God, Holy Spirit, continue to fill us, Lord. Tunay, Lord, ikaw po ang marinig, hindi po ang tinig ko, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, marami po tayo naririnig na boses. Ayan. Kaya we are praying, no, ang tinig lang ng Diyos, parati ang marinig natin. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Because we have many voices at mayroong nagsasabi ng mga katotohanan. Di po ba? Lalo na ngayon, ang hirap na pong ma-determine if that is true or that is false. Di po ba? Sa panahon natin ngayon, di ba? Ang dami mga fake news. Ano po? Pero mga kaibigan, kaya po dapat mag-ingat po tayo. At meron po mga misleading beliefs. I don't know kung a-agree kayo dito na ito po isa sa mga tinatawag natin mga maling mga pananaw, lalo na sa mga pag pinag-usapan ng religion. No? Una, mga kaibigan, ito parati natin sinasabi to, God helps those who help themselves. Parang hindi naman pastora. Pero ang pinapakita kasi dito, mga kaibigan, yung more on dependent on yourself. Bago ka tulungan ni Lord, tulungan mo muna, mga kaibigan, hindi po. No? Kung lalapit tayo kay Lord, mga kapatid, siya ang tutulong sa atin. Amen po ba? Hayaan po muna natin mag-sink in yan. No? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na, tingnan natin, no? Dapat ito sinasabi to kapag humingi ka na ng tulong kay Lord. Kasi kung minsan, more on motivated, yung tinatawag nating self-dependency, mas sinuuna natin sarili natin. Pangalawa, yung enough faith guarantees wealth, health, and success. Kapag ikaw ay may pananampalataya, hindi ka maghihirap, hindi ka magkakasakit. That is half-truth, mga kapatid. Half-truth yan. Yan po yung mga pinapalaganap, mga proponents ng prosperity gospel. Sa atin, di ba, may nagkakasakit, may mga issues tayo. Kasi po, mga kaibigan, mga kapatid, we are part of a corrupt world. Nadadamay po tayo. Amen? Hambang nandito ka, mga kapatid, meron pong sufferings, merong mga minsan nagkakaroon tayo ng mga sakit. Ayun nga, baha, di po ba? So, hindi po totoo yan. At pangatlo, all religions lead to God. All religions lead to God. Kaya, we need to respect yung pananampalataya ng iba, which is also true naman, pero tandaan po natin, it is only Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kung wala sa kanila si Jesus, hindi yan papunta sa Diyos. Hindi lahat ng religion, mga kaibigan, ay magdadala sa atin sa Diyos. Ang katotohanan nga, marami religion, dadalhin ka sa kamalian at sa gawa ng kaaway. At pangapat, you must keep doing good works to maintain your salvation.
Pagkatapos mong maligtas sa biyaya, ngayon, sabi nga ni Pablo yan, Galatians 3 yan. Ano po? After you have been saved by grace, now you are acting like you are the one who saved yourself. Mga kaibigan, mga kapatid, pagkatapos po natin tanggap si Jesus sa biyaya pa rin po tayo. No? It is through God's grace pa rin tayo mamumuhay na mayroong kabanalan. At yung kaligtasan na yan, it is eternally secured in the hands of God. Sang-ayon po ba kayo doon? Yes, mga kapatid. Kung ayaw nyo sumangay, mag-research kayo, mga kaibigan. And lastly, syempre, ito yon. Jesus was only a man. Di ba ba? Ito yung marami religion na nagsasabi, kaya nga nasasabi natin sila na hindi natin sila kasama. Kasi nga po, naniniwala sila na si Jesus ay isa lang sa mga mediator between God and man. Mukhang maganda, di po ba? Mukhang tama. Pero tandaan po natin, mga kaibigan, yan po ay yan tawag natin mga misleading beliefs. Sound true, but it is false, mga kapatid. At iyan po yung konteksto kung bakit sumulat si Pablo mula sa prison. No, nakakulong siya, kaya siya sumulat kay Timothy dahil marami po mga false teachers, false doctrines ang inaantabayanan niya. Pero yung nakakulong siya, iyon pa rin ang nasa isip niya, paano kaya may papalaganap yung katotohanan, yung mabuting balita. At pinayuhan niya si Timothy na to stand firm in the Word of God. No, yun yung konteksto. Marami rin pong mga false teachings, false prophets. Kaya naman, at the end of the sermon, mga kapatid, mauunawaan po natin, yung tinatawag na ang salita ng Diyos ay inspired by God. Or in other words, the Bible is the Word of God. And not only that, but we will discover also the Scripture really is very important in our spiritual growth. No, sa ating paglago, mga kaibigan, kailangan natin yung salita ng Diyos. At hindi lang yung kundi, matututo rin tayo ng practical ways on how we can effectively read the Bible. Nasusundan niyo po ba ako, mga kaibigan? Kaya po ang tanong, mga kapatid, why should we take God's Word seriously? Ito yung mensahe ni Paul kay Timothy from prison. Kaya dapat, sabi niya gano'n, dapat lagi kang nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. Bakit? Sinagot yan ni Paul sa verse 1 pa lang. Sabi dito, we live in days of deception. Kaya pala dapat po seryoso tayo sa salita ng Diyos, mga kaibigan. Kung ikaw ay may time sa social media, sa lahat ng bagay, meron kang time, pero sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay wala ka. That is a big question. Bakit? Kasi nga po, we are living in the last days. Sabi nga ni Paul sa verse 1, but mark this, there will be terrible times in the last days. Alam niyo po, parating nababasa yan sa Bible, di ba? The last days. Alam niyo po, the last days, simula nung dumating si Kristo, His first coming here, hanggang sa kanyang pagbabalik, ang tawag po dyan, the last days. Ang mga huling araw. Pag bumalik na siya, last day na yun. No? Yun ang pinaka-culmination or yung tinatawag na pagwawakas ng lahat. Pero mga kaibigan, panahon natin, panahon ni Pablo, kaya nga di ba sinasabi ng 1 Thessalonians, mga believers, ang tagal ko na naririnig yan, puro huling mga araw eh. Kasi nga po, mga kaibigan, ang last days po ay simula nung dumating si Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. That is the last days. Ano raw meron sa the last days? Terrible times. Di po ba sa ibang salin yan, dangerous times. Alam niyo po ba yung terrible times, mga kaibigan? Ito po yung tinawag na sa classical Greek, ang ginamit po talaga diyan, ang kahalintulad niyan ay yung rumaragasang raging sea, no? Galit na dagat, na parang yung ulan natin ngayon. Ayun, nakikita ko eh. Di ba kahapon po, sinuong ko po yan, mga kapatid, no? Kasi meron tayong kinasal kagabi. Grabe. Lord.
Kaya nakakanta ko yung Thy word is the lamp unto my feet. Kasi wala na, hindi mo alam kung meron pang tinatawag na hukay na mga kalsada. Pero mga kaibigan, mga kapatid, yun po raw yun. At hindi lang po yun, yung parang yung Mark 5, yung natagpuan ni Jesus na demonyo, nasasapian na maraming demonyo na pumunta sa mga, hindi ko alam, sa mga baboy, no? Yun eh. Yun daw yung terrible times. Pero nilinaw ni Paul that it is not an event or situation, it is more on the bad people. Yung masasamang tao ang tinutukoy niya dito. No? Terrible times means it is evil imposters, yung mga bulaang mga propeta or tagapagturo. Kaya naman sinabi niya sa verse 2 to 5, binigyan niya tayo ng mga characters kung sino-sino po itong mga to. Yung tinutukoy niya mga tao. Una po, sabi dito, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, sabi niya dito, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. No? Nilinaw ni Pablo na talagang sa huling panahon, marami raw ang magiging ganito. I will not dwell in detail, kundi meron lang akong i-emphasize na medyo mahalaga. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin yan. Pero may ilan lang po akong gustong bigyan ng underscore highlight. Una, mga kaibigan, sa huling mga panahon daw, meron pong mga lovers of themselves. Yung tinatawag na mamahalin yung kanyang sarili. At sa ating panahon, di ba, anong tinatawag dito? We promote, di ba? Ano sabi doon? Put yourself first. Di po ba? Unahin mo yung sarili mo. Di po ba? At ano pa? Na dapat ay mahalin mo. Hindi mo mamamahal daw yung iba kung hindi mo mamahalin yung sarili mo. Totoo ba yun, mga kapatid? Kaya nga sa Bible, mga kaibigan, wala pong inutos si Lord na mahalin mo yung sarili mo. Actually, yung greatest commandment, pangalawa, ay sabi, love your neighbor as yourself. Kasi alam ni Lord, mahal na mahal natin yung sarili natin eh. Di po ba? Kaya hindi na niya inutos yun. Rather, mga kapatid, based on these verses alone, makikita natin, kaya po nagkaroon ng boastful, proud, abusive. Kaya nga inuna ni Paul yung lovers of themselves because excessive self-love is the source of all these sinful attributes or character. Kaya sabi doon, lovers of themselves. Kaya po mga kaibigan, kapag sinobrahan mo yung pagmamahal mo sa sarili mo, magiging abusive ka, magiging boastful ka, magiging disobedient ka to your parents. That is the source. Ayun po yung sinasabi doon ni Paul. Di po ba? Kaya nga ako medyo napakanta ako nung tinatawag nating awarded song ito. Talagang classical hanggang ngayon. Alam yun eh. Ano yun? The greatest love of all is to love yourself. Di ba, no? Talaga yun yung mga theme song ng mga kanta noon eh, no? Na I believe the children our future. Ganyan, di po ba? Parang ako lang yata may alam na kantang yun. Umamin na kayo. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Ayan. Di po ba? Kaya lang nakakalungkot mga kapatid, itong kumantang ito na the greatest love of all is to learn to love yourself ay namatay po. Nagpakamatay. Unfortunately, siya rin po ay Kristiyano from Christian family. Nagpakamatay. Bakit? Masyado niya minahal yung sarili niya. Yun po ang mangyayari pag ikaw ay nakafocus lang sa sarili mo. Pag ikaw ay nag-focus ka lang kung paano ka magiging masaya. Pero sa Bible po mga kapatid, nilinaw ni Jesus,
Ano sabi ito? If anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Ano inuutos sa atin? Deny yourself. Kalimutan mo yung sarili mo kasi the moment na hindi mo pa kinakalimutan ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa Panginoong Yesus. At ano pa sabi ni Paul? Do nothing out of selfish ambition, but in humility. Sabi ni Paul yan, in humility, ano raw? Consider others more important than yourselves. Alam kasi ni Paul na talagang ang tao, human nature, ay nakatuon lang sa sarili niya. Pero ang sabi ito, in humility, tingnan mo yung iba na mas mahalaga kaysa sa'yo. Pinapakita lang dito sa mga verses na ito that Christianity is not more on self-exaltation. It is more on surrendering yourself to Christ. Yun po ang totoong buhay ng Kristiyano. Kinakalimutan mo yung sarili mo para kay Kristo. Susunod ka na para kay Kristo. Hindi na ikaw yung self-centered, kundi others-centered. Theocentric ka na, God-centered ka na. Ano ang gusto ni Lord? Ano mapapabuti ba ito sa aking kapwa? You are considering that kung talagang ikaw ay lumalago na. Kaya nga po mga kapatid, tandaan po natin, lovers of themselves and lovers of money. Di ba? Magkasunod yan. Kapag talagang mahal na mahal mo yung sarili mo, syempre, iisipin mo pa paano kumita para lagi akong beauty. Yeah, para nakafocus sa sarili, no? Yung para lahat, nasa kanya na. Di ba? Pero tandaan natin, mga kaibigan, kapag ikaw, yung pera na, mga kaibigan, ang sinasamba mo, nawawala na ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord sa Matthew 6:24, ano sabi niya nga? Sabi ni Lord, you cannot serve two masters at this same time. Di ba? You cannot serve God and money. Yung money nga dito ay mammon po. God of materialism eh. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng mapaglingkuran kung ikaw po ay nakafocus sa iyong trabaho, business, or pera. Diba? Kaya yung iba, hindi makapaglingkod kasi marami pa siyang gusto maabot. Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Kaya po mga kaibigan, ito po raw yung darating ang panahon, mga kapatid, sa huling mga araw, maraming tao ang mas iibigin ng pera. At hindi lang yun, kundi lovers of pleasure rather than lovers of God. When we talk about pleasure, ito po yung entertainment. Kaya maraming mga libro, The Pursuit of Happiness. Diba? Yan yung mga pleasure, no? Paano ako magiging masaya? Mga kaibigan. At iyan po, yung makikita natin sa mga huling araw. Kaya yung iba, mga kapatid, maraming time sa hobbies, social media, at sa mga entertainment, Netflix, YouTube, di po ba? Para ma-enjoy niya eh. Yun yung ano niya eh, no, mga kapatid. Pero walang time kay Lord. Kausapin mo, katabi mo, sabihin mo, ikaw ba yun? Pero nakangiti naman. Para naman para naman hindi masakit. Di po ba? Nakangiti naman siya. Remember mga kapatid, kapag yung pleasure, hinanap mo yung ano magpapasaya sa, alam nyo, sa katotohanan marami tayong naririnig ngayon sa ganyan. Sa panahon natin ngayon, ano po, anong sabi nila? Ang goal nila is to make myself happy. Mga kapatid, walang utos na ganyan si Lord. Ano sabi ni Lord? Be holy for I am holy. Hindi niya sinabing, hanapin mo yung kasiyahan mo eh. Kundi ano sabi niya Psalm 34 or Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will make the desires of your heart. He will give you the desires of His heart.
Thank you, Sister Rally. No? Ibig sabihin ng mga kaibigan, mga kapatid, you are out of your focus. No? Kapag hindi si Lord ang focus ng buhay natin, kundi paano nga ba ako magiging masaya? At ang katotohanan, mga kaibigan, tandaan po natin, ang katotohanan, kapag hinanap mo yung kasiyahan, outside from God, hindi ka magiging masaya. Yun po talaga yung katotohanan. Ano po, mapapagod ka lang. At ano pa, sabi doon, having a form of godliness but denying its power. Ito po, sa huling mga araw daw, may mga tao na religious, umaati ng church, di po ba? Pero hindi mo makita yung pagbabago. Ano po, contradictory yung what they are saying, what they believe, to their action. Kaya nga po, di po ba, usong-uso dati yung banal na aso, santong kabayo, di po ba? Di po ba narinig nyo na po ba yan? Sige, ako na lang talaga. O, hindi nyo narinig, no? Kapag sumasakay kayo sa jeep nung panahon na may mga patok, parati ang di ba? Yung kante, hi, gumaganyan pa natatawa, no? Kasi nga may rosaryo, tapos pagka nasagi mo lang, halos gusto ka nang kainin ng buhay. Yan po yun So hindi makita yung tinatawag na religiosity niya, yung paninampalataya niya sa Diyos, sa kanyang buhay. At hindi lang mo po yan, kundi always learning but never able to come to a knowledge of the truth, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these teachers oppose the truth. Ito rin pala yung mga ang dami ng nalalaman, pero hindi pa rin lumalago at hindi pa rin niya natatagpuan yung katotohanan. Lalo na po ngayon, di ba? Ang dami na pong form or medium where we can really somehow, look or find information. Nandiyan yung books, mga podcast, di po ba? Meron pang dinagdag pa yung mga AI, biruin mo. Pero yung mga tao ngayon hanggang ngayon, makikita mo, marami pong knowledge, pero hindi naman nakikita sa buhay. Wala pa rin paglago. Even Christians, hindi pa rin nagmamature because of the vast knowledge that they can gain through internet. Wala pa rin po. Bakit? Kasi yung knowledge alone cannot produce transformation. Di po ba? Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy, sabi niya dito, but you, sabihin nga natin, but you, huwag nyo na ituloy ha. Yeah. But you have followed my teaching, my conduct, and my purpose in life. After saying all these things, sinabi pa si Jambres, si Jannes at si Jambres na false teachers, sabi niya gano'n, ngunit ikaw, but you should follow my teachings. And he reiterated it dito po sa verses 13 and 14, and evil persons and impostors will keep on going from bad to worse, deceiving others and being deceived themselves. But as for you, inulit-ulit, continue to the truths that you were taught and firmly believe. Sabi doon, huwag mo silang i-imitate, huwag mo silang tularan. Magpatuloy ka sa salita ng Panginoon. Sa verse 5, yung mga Holy Scripture na sinasabi niya. Verse 15, mga kapatid, tungkol sa banal na kasulatan. So dito pinapakita ni Pablo yung the need to continue on the teachings that he received from Paul. And that is the Holy Scripture. Kaya po dito po pumasok yung tinatawag nating verses natin na binasa. All Scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting false, and giving instructions for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Ano pong sinasabi nito? Sinasabi nito, mga kaibigan, na lahat, every part, ano man nababasa niyan, salita man yan ng false prophet, salita naman yan ni Satanas, salita naman kung ano-ano, lahat po yan ay inspired by God. It is God-breathed. Ano po, ibig sabihin nun, hindi yan human invention, hindi yan galing lang sa tao, kundi yan ay galing mismo sa Diyos. Yun po ibig sabihin sa ni Justus, God-breathed.
Mga kaibigan, ibig sabihin, it is from the Lord. At hindi lang yon, kundi it is useful, profitable. Kasi galing nga kay Lord. Di po ba? Ibig sabihin nun, kapag galing sa Diyos, profitable to. Ano mangyayari pag tayo po ay nag-encounter into everyday? Ano po nangyayari? Una, mga kapatid, tayo po ay nababago through it teaches truth. Dito mo lang malalaman, mga kaibigan, kung sino si Lord at kung sino ka. Habang hindi mo po nakikilala ang Diyos, hindi mo makikilala ang sarili mo. Tandaan po natin yan. Ano po? Kaya yung iba may mga identity crisis, 40 years old na. Identity crisis pa rin. Yes, totoo yan. Why? Kasi nga, yung identity niya ay nasa Diyos. Kaya po mga kapatid, ito po yung magsasabi sa atin ng katotohanan. At hindi lang yon mga kaibigan, sinasabi lang dito, mga kapatid, na meron pong absolute truth. It is the Word of God. Kasi ngayon, yung katotohanan ngayon ay nakanino na. Nasa atin na. Kung ano yung pinaniwalaan mo, katotohanan yan sa'yo. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, there is such an absolute truth. And that is the Bible. John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ay, intindihan niyo po ba? Ayan. Malamig nga pala, kaya medyo okay. Thank you po. No? Talagang marami tayong mic pala dito. Ngayon ko lang nalaman. Palitan lang. No? Ayan, para magising naman kayo. Kasi parang nilalamig kayo, parang wag mo kalabatin. Ayan. At pangalawa, mga kapatid, it rebukes error. Kaya po na pag-uusapan natin, Pastor, paano mo nalaman na? Kasi nandun yan sa Bible eh. At kapag wala sa Bible yan, even yung principles, it is being changed or rebuked by the Word of God. Kaya po ito napakahalaga ng ating salita ng Diyos because it exposes what is false. No? Kahit sa buhay natin, mga kaibigan, kinokorek tayo ng Biblia. It corrects our lives. Ibig sabihin, pag kinorek ka, dadalhin ka sa tama. Iyon po yun, hindi yung correction, tapos na. Paano? Wala na. Kundi ituturo niya, kaya nga, the Word of God is a mirror. Sabi ni James, salamin po yan eh. Meron po ba pumunta na salamin, nagsalamin, tapos nakita niya na meron siyang dumi sa pisngi? Ay, hindi ko naaalisin yan. Walang ganon, di po ba? Kundi ano talaga, buburahin mo talaga yan. Ayan. Ganon po ang Bible. It corrects, tinatawag natin tayo, no? At pang-apat, it trains us in righteousness. When we talk about righteousness, we are dealing with our daily life. No, paano tayo makakapamuhay that will please the Lord, that will honor the Lord. Yun po yun. Doon lang natin at pagtatagpuan yan kapag tayo po'y nagbabasa ng Biblia. Kaya talagang napakahalaga ng Bible reading because it will lead us to grow. Ano po, kaya nga sabi dito mga kapatid, so that, the person who serves God, tayo po yon, may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Kaya kailangan natin talaga, mga kaibigan, ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ni Lord, Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the Word of God. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumakain araw-araw, bread, ang sinabi nun, ito po yung tinatawag nila nung panahon nila, basic need ng isang tao para mabuhay. Sino po dito kumakain ng bread? Ayan. Kasi alam nyo po, inhalin tulad yan ng bread sa salita ng Diyos. Kasi minsan yung iba nga, sabi nga, ng isang quotation, ginagawa raw yung salita ng Diyos na special bread, cake. May okasyon lang. Brad, ikaw ang scripture. Ay, sige. Pero wala siyang daily reading of the Bible. Pero ang tanong mga kapatid, how can we become effective Bible reading? Paano nga ba talaga tayo magiging efektibo sa pagbabasa ng Biblia, mga kaibigan? Kasi ito po yung gusto natin na ipunto ngayong umagang ito. Una, read prayerfully.
Kasi po, mga kaibigan, 1 John chapter 2, di po ba? Hindi mo lang araw kailangan ng tagapagturo, kundi ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo. So in other words, mga kaibigan, kailangan po natin ng prayer. Before starting to read the Bible, ask the Lord, Lord, help me to understand. Huwag agad pupunta kay commentary, kay ChatGPT, kay Claude, mga kapatid, kundi ikaw mismo, si Lord, ang magtuturo sa atin. At if you lack understanding or wisdom, sabi dito sa James 1, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Not the internet, not AI, kundi ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ang promise ni Lord, pag humingi ka, bibigyan ka. Nakikinig po ba kayo? Kaya lang nakakalungkot, ano po? Yung AI, pinapalitan na si Holy Spirit eh. Diba, masyado tayong dependent na doon sa tinatawag nating social media or yung tinatawag na AI. Kaya alam nyo, medyo nahihirapan na ngayon mga professors. No po, kasi po dati ako nagturo rin. No? Nung nagpapasa ng term paper, hindi mo alam ngayon kung ito ba'y galing talaga sa kanya or galing lang yan sa mga ginugel at chinat GPT lang. Di po ba? Pero sa atin, mga kapatid, read it prayerfully. Pangalawa, read carefully and consistently. Ano ibig sabihin nito? Kagaya na ginawa natin ngayon, di po ba? Buong chapter, yung tinalakay natin. Amen po ba? Ganun din po dapat tayo magbasa. Ha? Huwag lang yung namimili ka lang, magpipik. Sandali lang ha. Lord, ano bang message mo? Pagbukas, pak. Tinuro lang yung daliri niya, ano nakalagay doon? Bilisan mo, magbiktik ka. Nabasa mo yung kay Judas. Ano po? Paano yun? Kaya nga po kailangan carefully at per chapter. Diba? And consistently, syempre baka naman ngayon lang, next week na yung chapter 2, binitin mo naman. Kaya po mga sabi nga dito, but those delight in the law of the Lord and who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Diba? Ito yung pangako ng Diyos sa mga taong magkakaroon ng everyday, consistently, carefully reading His Word. Ano mangyayari? Hindi raw sila matutuyot. Laging nagbubunga at lagi silang magtatagumpay. Gusto po ba natin magtagumpay? Kailangan po natin ng mapa. Ito po yung tinatawag natin blueprint of our success ay ang salita ng Diyos. Kaya po everyday, if you will take delight, if you will meditate, yung word na meditate, hindi lang ito parang nagbasa ka lang ng comics. Nagbasa ka lang ng kuan, nag-google ka lang, nag-scroll ka lang. Pero itong meditation, it has something to do with silence and shaping your mind. Ano po? Na talagang pinapapasok mo. Inhalin tulad nga ito sa pagnguya ng isang kamelyo, di po ba? Habang ngumunguya, tapos ngumunguyain ulit, binabalik. Kaya ayok pong ano. Di ba? Hanggang sa malasahan niya. Nakikinig po ba kayo? Kayo po ba ganun kumain? Baka lunok lang po tayo na lunok, mga kapatid. Di ba may ganyan eh. Masyado mabilis, kaya kailangan. Pagka kumain ka naman, hindi mo malasahan kung maalat. Maalat ba? Hindi ko nalasahan. Parehas lang ang lasa kasi hindi mo nilasahan. Ganyan. Di ba ganun, ha? Kaya mga kapatid, tandaan po natin, kailangan ganun rin po pagbabasa ng Bible. We need to meditate. And lastly, we need to read to obey. Read to obey. Ibig sabihin nun, mga kaibigan, kapag nagbabasa ka, huwag mong isipin yung asawa mo. Ito para kay talaga to. Sa'yo. No, sa'yo muna, pag nagbabasa ka. Ibig sabihin, ano po ba gusto mo sinasabi sa akin, Lord, sa araw na ito? Take it personally. And ask the Lord to enable you to live that word. No, yung natutunan natin. Kasi po mga kaibigan, paalala ni James, do not
merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Do what it says. Kaya po mga kaibigan, tandaan po natin, mga kapatid, na tayo po'y nasa huling mga panahon na. Marami na pong very deceiving, no? Very challenging na yung times natin. Hindi pa natin alam kung paano pa lalaganap yung kasamaan. Ano po, kuminsan niya, di ba? Facebook nga lang natin, may gumagamit na pala na iba eh. Oh, bakit nandiyan yung picture ko? Hindi ko naman. Di ba? Isa lang ang Facebook account ko di ba? So very deceiving na, very deceptive na ang panahon natin. Kaya kailangan po natin, we are grounded in the Word of God. Tandaan po natin, no? Let us remain firmly rooted in the Scripture by reading it prayerfully, studying it consistently, and obeying it faithfully. Gusto po natin, bawat isa sa atin, hindi lang tuwing linggo, tuwing Sunday lang, tayo nakapagbabasa ng seryosohan sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, as we stay in God's Word, remember this, we will grow. Sabihin nga natin, grow. Ayun kasi yung tema natin this month, no? Gusto natin lahat tayo, walang may iwan, lahat tayo lalago sa pamagitan ng Kanyang salita. We will grow in faith, stand against deception, and be equipped to serve Him until His return. Ganun po kaseryoso ang panahon natin yan. Kung wala kang alam sa salita ng Diyos, pwede kang maligaw. Kaya po kailangan po nating yun nga sinasabi natin kanina, lamp unto my feet. Yung ilaw na magbibigay sa atin ng direksyon. At ito po ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya po ang challenge ko po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, wag lang natin kantahin yung read your Bible, prayer every day, and you grow, grow, grow. Kundi, let us apply that. No? Every day. Kahit isang oras lang. Di po ba? Ano po, tayo po, marami tayong panahon, magbasa ng kung ano-ano, ma-entertain tayo kung saan mga reels, pero yung salita ng Diyos ay mahalaga. Isama natin as a bread for our lives every day bilang tinapay ng ating kaluluwa. Tayo po ay manalangin, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, for reminding us. Indeed, Lord, this is the moment, this is the time where we should be serious in reading your word, Panginoon. Because your word will transform us, will change us, Lord God, and will protect us from any deception, Lord God, from the evil ones. Father, we come to you, asking you to give us that fire, that passion, Lord God, to read your word. Help us, Lord God, to convict us every day sa aming mga puso so that, Lord, we will take time to your word. Salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, na every day gusto mo po kaming kausapin, gusto mo po kaming paalalahanan, at gusto mo po kaming baguhin, Lord. Tulungan kami na magkaroon ng oras sa iyong mga salita. At umaasa kami, Lord God, na ikaw po ang mga butil, ang mga seed of your word that will be planted in our hearts, will grow in our lives, and that will cause us to be transformed in your own image, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Father God. We pray, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much, Pastor Arden, for that encouraging message.
Let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. God loves hilarious and cheerful giving. We give because He first gave His only begotten Son as an evidence of His great, great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for our offerings, no, we would like to request everybody to please make use of your offering envelopes by using the space labeled as tithes. This is intended for our general fund. After giving your tithes and offerings to the Lord, you can also give your offerings to other ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes to the Lord. And also for any assistance such as pencils or pens, you can just simply raise your hand and our ushers will assist you. You can also send po your offerings to the Lord through online banking po. Our banking details is already flashed in the screen as we speak. Also inserted po in our bulletin is our praise and prayer item slip. You can write down your thanksgiving, prayer petitions, and rest assured that we will be praying all of them during our midweek service, which we all would like to encourage everybody to join us every Wednesday, 7 to 8:30 in the evening. We would also likely to briefly acknowledge that our flowers for today offered to the Lord is by none other than Brother Nel David Argente. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Now, if everybody is ready to worship God through our giving, then once again, let us all stand as we sing our offering song. Join me in prayer. Dear Heavenly Father, thank you so much that we get to do this, Father God, to honor you and to glorify you through our giving. Maraming salamat po for all of the blessings that we have been receiving coming from you, Father God, for our careers, our businesses, Father God. Father, we ask for your continuous guidance, Lord God, and ikaw po ang maitaas namin sa bawat araw na to. Use this, Father God, these blessings, these offerings, Father God, for the glory of your kingdom and your kingdom alone, Father God. We thank you. We ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. You can now all be seated, no? While collecting po our offerings, we would like to proceed with our announcement. Ayan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, ang Sunday School Ministry ay naghahanap po ng mga volunteer po para sa ating mga kabataan po na magtuturo at maaari rin po mag-assist. So kung kayo po ay may puso or teachers na po, ay welcome po kayo na sign up po sa Children Ministry para po makasama po namin kayo. So pwede nyo po akong lapitan and si Sis Blessy po para po mag-sign up po for registration. Yun lamang po and God bless po sa lahat. And that's it for our announcement. And now, at this time, we would like to recognize our guests and visitors po. No, despite of the rainy weather po natin outside, if there's anybody here, come here for the first time po, kung sino po yung first time po natin makarating dito sa Sunday service, we would like to request po to stand up. Are there any first-timer po naka-attend sa ating Sunday worship service? First-timer?
second timer po, third timer, or any of you. Ayan, palakpakan natin po yan dito sa row na to. Welcome po, sir. Ayan, welcome po. Welcome. Purihin ng Diyos po. Maraming salamat po for coming as leader. We would like to invite you po here at our welcome center later po after the service so that we can get to know you and how we can pray for you po. No? So, I would like to request everybody po, all of our brothers and sisters, tayo po tayo. Sa kamayan natin ang bawat isa, especially yung mga first timer, mga attendees, visitors, and sabihin natin na ganun tayo gagalak na makita sila sa araw na ito. For fellowship, we are glad to see you share your life with us. As a family, we're grown together. To GCN. Again, no, yung mga kababaihan, habang nagpapatila po kayo ng ulan, meron po tayong glow, no, na fellowship. Yung mga kalalakihan naman, yung mga tatay rin, habang nagpapatila tayo ng ulan, ay meron din naman tayong tinatawag na men's fellowship. Nandyan si ating chairman, Kuya Romy. Nasaan si Kuya Romy? Ayun, no, nasa likod lang, ha. Nahaharang sa inyo. Hindi naman, no. Kasi umuulan pa sayang naman yung time natin, no? So yun, kaya po salamat ulit sa mga nag-effort. Ayan po, no, kahit na talagang malakas ang ulan, at pag-pray po natin yung mga kapatiran natin. No po, medyo tumitigil ulan kahapon pa, baka wag nawa na sila po'y nabahaan. At kung may kilala po kayong mga members natin na bahaan, basta iparating nyo po kay King, no? Para mapag-pray natin sila or para kung ano ang pwede natin gawin para sa kanila. Amen po ba? Ayan, salamat po kaila taga Bulacan. Si Sister Alma, ayan, nandiyan, no? Tsaka si Pastor Josh. Si Pastor Josh, salamat sa pagbisita mo. Bumaba si Pastor Josh, parang naglilima din. Okay, sino pa? Salamat ulit sa mga guests natin. Sana po ay dumalo kayo sa Sunday, meron tayong special guest, no? Kaya sana po ay makarating tayo. Sana rin po hindi na umuulan noon. No, tumigil na. Okay? Kaya dahil dyan, kasi medyo maaga pa tayo, no? Kayo naman kanina, parang gusto ko pa magsalita. Ay, kumali. Pala maaga pa pala tayo. So anyway, salamat ulit sa ating lahat. As we close in prayer, let us commit this time to the Lord. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pagliligtas. Patuloy pa rin po kami umaasa, Lord God, ng iyong proteksyon sa bawat isa sa amin narito ngayon. Father, we ask that your favor and blessings be upon us for the rest of the week, Lord God. Ingatan niyo po ang aming pamilya, ang mga mahal namin sa buhay, ang aming mga ari-arian din po, Panginoon. Ingatan niyo, O Diyos. Lord, put a hedge over our family, over our resources, Father. Bless the works of our hands, Lord God. May we experience the fruit of our labor, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw po ang mabuting Diyos, na sino man lumalapit sa iyo ay hindi mo tinataboy, kundi pinagpapaala mo, Panginoon. Maraming po salamat. Maging, O Diyos, yung mga kapatiran po namin na nasa online ngayon, Father, Lord, extend your gracious hands towards them, Father. May they also experience your goodness and even your mercy, Lord. Salamat po, Ama. Umaasa po kami, Panginoon, na magiging maganda na ang panahon sa darating na mga araw. Even today, Lord God. Lord, humihiling po kami, Panginoon, ng iyong habag sa aming bansa. Lord, nawa ay matigil na or humina na yung habagat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. We just rely on you. Help us again to live a life that is worthy of our calling, Panginoon. Salamat po, Ama, maging sa mga guests po namin
Ngayon, O Diyos, pagpalain niyo rin po sila. You know them personally and you know their needs and even their desires of their hearts, Lord. We just entrust them to you. Sa amin po lahat na narito, maraming po salamat, O Diyos. Again, Lord God, may your name be praised, may your name be glorified. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. As we end our worship this morning, may this song encourage us na bumabad sa kanyang presensya at sa kanyang salita. Amen! Ay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ng damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging wow sa'yo. Minsan pawitin natin at sabihin natin sa ating katabi, kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Amen, hallelujah. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan ng ating kaawa, pilit na tinatangay ang namin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad sa sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Isa pong malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. God bless us and see you again.